Nais mo bang alamin kung ano-ano ang magagalang na pananalita at pagbati? Panoorin ang video ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Magandang araw mga bata. Alam niyo bang kinatutuwaan ng lahat ang batang marunong gumamit ng po at opo? Nais mo bang lalo ka pang kalugdan ng lahat? Alam kong isa kang batang magalang, kaya magiging kaaya-aya para sa iyo ang ating aralin. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang. May mga magagalang na pananalita at pagbati tayong dapat na ginagamit. Halina at iyong basahin ang ilan sa mga iyan mula sa ating kwento. Ang Umaga ni Lena, akda ni Cristina T. Fangon. Lunes, maagang pumasok sa paaralan si Lena. Nasa lubong niya ang katiwala ng kanilang paaralan. Magandang umaga po, Kuya Alan! Masayang bati ni Lena. Magandang umaga rin naman. Nakangiting bati ni Kuya Alan ang katiwala ng kanilang paaralan. Oras ng recess, bibili si Lena sa kantina. Makikiraan po, sambit niya habang dumaraan sa pagitan ng mga gurong nag-uusap. Habang namimili ay natapakan ni Lena ang paa ng kanyang kamag-aral. Naku, pasensya na, hindi ko sinasadya. May pag-aalalang sabi niya. Ayos lang, hindi naman ako nasaktan. Tugon ng kanyang kamag-aral. Sabay na bumalik ang magkamag-aral sa silid-aralan. Natapos ang umaga ni Lena nang walang naging problema. Isa sa magagandang katangian ng mga Pilipino ang pagiging magalang. Dapat itong ugaliin sa lahat ng oras at pagkakataon. Lahat ng tao ay dapat nating igalang. Halika, ating balikan sa kwento ang ilang magagalang na pagbati at pananalitang ginamit. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Sino ang bida sa ating kwento? Number 2. Ano ang katangian ni Lena? Number 3. Ano ang sinabi ni Lena nang maapakan niya ang paa ng kanyang kamag-aral? Number 4. Sa palagay mo, ano ang mararamdaman ng kaklase ni Lena na kanyang naapakan kung hindi siya nanghingi ng paumanhin dito? Bakit? Ano-ano ang mga magagalang na pananalita ang ginamit sa kwento? At ngayon mga bata, tayahin natin ang inyong natutuhan. Piliin ang angkop na magalang na pananalita na dapat gamitin. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Nakabasag ka ng plato habang naguhugas. Ano ang sasabihin mo sa iyong nanay? A. Magandang hapon po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Number 2.
kaarawan ng iyong kaibigan. Ngunit kailangan mong umalis dahil kayo ay magsisimba. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. D. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Number 3. Isang gabi, galing ka sa bahay ng iyong lolo at lola. Sa iyong pag-uwi ay nakita mo si Aling Maria na inyong kapitbahay. Anong magalang na pagbati ang gagamitin mo? A. Magandang gabi po. B. Salamat po. C. Aalis na po kami. Paalam po. D. Pasensya na po. Number 4. Inabot sa iyo ni B-Boy ang lapis mong nahulog. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga. B. Maraming salamat. C. Paalam. D. Pasensya na. Number 5. Naglalaro kayo sa labas ng bahay. Tinawag ka ng nanay mo para kumain. Ano ang sasabihin mo sa iyong mga kalaro? A. Aalis ako. B. Salamat. C. Paalam, mauuna na ako. D. Walang anuman. Maaaring i-post ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling! Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!